So, napapansin ko, isang linggo na masakit yung likod ko. Yung dito banda sa spinal cord natin. Isang linggo na to siya masakit na parang may tumutusok na hindi ko alam bakit. So, ngayon, mas malala siya kasi tuwing umupo ako ng matagal na hindi na mga mga 30 minutes, mas lalong sumakit yung dito ko banda sa spinal cord ko. Hindi ko alam, pero isang linggo ko na to siya napapansin. Ngayon ko lang siya binigyan ng oras na pansinin kasi parang hindi nawawala eh. Parang mas lalong sumakit. Actually, nagsimula to siya nung Martes ng gabi. Kasi nung Martes kasi ang dami kong ginagawa. Namalengke, nagluto, naglinis. Kasi may naglilinis kasi ng aircon. So, pagkatapos nilang naglinis ng aircon, so naglinis naman ako lahat ng buong bahay. Kasi ang dami sila eh. So, sobrang dumi ng floor namin, tapos alikabok, ganon. Then, ako lang naglinis. Doon to nagsimula nung Martes na parang sakit. And then, hinayaan ko lang siya kasi akala ko yung tipong na lang, nasobrahan lang ng trabaho ba. Pagod lang, ganon. Hinayaan ko lang siya. Then, hanggang ngayon, mas lalo siyang sumakit. Then, ngayon kasi wala akong ginagawa. Nag-scroll lang muna ako sa cellphone ko. Tapos nakaupo ako ng almost 30 minutes. Napapansin ko, mas lalo siyang sumakit. Yung likod dito ko. So, ito yung ilagay natin. Actually, lana to. Dala ko to sa lana to. Gawa to ng tatay ko. Na which is, gamit na gamit siya. Dala ko siya dito nung umalis ako galing sa papunta rito. Nagdala ako na isang bote. Pinadalan ako ng tatay ko. Kasi, ito kasi siya, effective naman siya guys. Kaya, tuwing nagpapahid ako ng mga, alam mo yung may nararamdaman ako, sakit sa tiyan, may mga bukol-bukol ako, ganun, sakit sa mga katawan, naglalagay ako, tapos mawawala naman siya. So ngayon, naalala ko siya. Matagal na kasi siyang hindi ko nagamit. So ayan, gamit na gamit siya. Pero ngayon, gagamitin ulit natin. Kasi actually, nakalimutan ko na siya. So, napaisip ako, sana ba yung lana na dala ko? Hinahanap ko pa talaga siya. Nilagay ko pala siya sa bag ko na, which is yung bag ko pa dati nung pagbalik ko dito. Hindi doon ko nahalungkat. Doon ko nakita. Doon ko pala siya nilagay ulit nung ginamit ko siya. Binalik ko lang siya doon. So, gamitan natin to. Buti na lang at naalala ko siya. Kasi akala ko wala akong pamahid. Kasi wala na kasi ako yung ipikasin ko, naubos na. Then wala na din yung para siyang binigay ng amo ko na galing sa Thailand daw yun. Amoy din siya ng katin ko. Pero wala na kasi, naubos na. So ito natin gamitin natin. So mga ngamoy tayo nitong lana. Lagay natin sa likod. Kasi ito kasi mas effective to eh. Yung lana ng tatay ko. Siyang gumawa nito. Tapos may nilagay siya dyan na parang kahoy. Kahoy yata to. Pero yung kahoy na to guys, hindi niya, binibili pa niya to sa, may siya eh, may bilihan siya ng ganito. Yung tatay ko. Pero mahal to guys. Kahoy na to mahal.
Gumagawa kasi yung tatay ko ng mga ganito, mga herbal. So, ang daming pumupunta sa amin na mga bumibili ng ganito sa tatay ko. Mga ibang lugar. Basta maraming pumupunta dun sa amin para bibili lang ng ganito. Kasi ang dami na kasing napapagaling yung gawa ng tatay ko na lana. Dami na niyang napagaling ba. Kaya bumabalik-balik yung bumibili dun sa amin. Na taga ibang lugar. Ganon. Tapos, ang tatay ko kasi guys, marunong din siya manghihilot. Ganon. Ganon siya, yung tatay ko. Manghihilot siya. Then, yun. Lalo na pag mga baby, mga bata, yan, nanghihilot yung tatay ko. May mga pilay, ganon. Yan, marunong yung tatay ko guys. Tapos, yung nagpapahilot din dun, bumibili ng ganito sa amin. Kaya, nagagawa yan si tatay. Marami. Kasi, yung kahoy kasi ito guys, itong kahoy na to, malayo pa niya yan binibili. Di yan basta-basta na nabibili lang kung saan. Mabilihan talaga si tatay niyan. May season din na wala. So, kapag bumibili yung tatay ko ng ganyang kahoy, tapos medyo madami yung nabili niya, damihan na niya ng gawa. Kasi, madami kasing, minsan may nag-order na ilang piraso, nag-order ng ganito. May 2 piraso, 3 piraso, tapos ipadala nila sa Manila, sa mga anak nila. Kaya, masasabi ko talagang effective yung gawa ng tatay ko guys. Kasi, ang dami na niyang napagaling. Buti na lang kamo, naalala ko, meron akong ganito. Kasi, sakit talaga ng likod ko. Para siyang may tumusok na hindi ko maiintindihan. Tapos alam nyo ba na may opera ako, yung cesarean ko. Cesarean kasi ako nung nanganak ako sa anak ko. Pero wala na yung anak ko. And then, itong tahi ko bumuka kasi nakalimutan kong magbuhat. Kasi iba pag abroad ka, makalimutan mo na sarili mo. Lalo na pag basta marami ka nang gagawin. Wala ka nang pakialam. Trabaho ka na ng trabaho. So, bumuka tong tahi ko, guys. Dito ako. Ito lang nilagay ko. Kaya kita nyo, bawas na. Lana lang din yung nilagay ko. Ngayon, okay na siya. Bumalik ulit. Nabulit. Nung bumuka yung tahi ko nung May siya bumuka. Kinabahan ako nun. Pero maliit lang, para lang sugat. Pero, nilagyan ko siya agad dito. Di naayos na. Ginagabi-gabi ko paglagay. Hanggang natuyo. Pagtuyo niya, nabulit. Ganun. Gabi-gabi ko siya nilalagay na. Tapos meron din ako yung bukol dito sa tainga ko. Dito banda. Hindi siya, para siyang bukol guys na hindi ko alam bakit nagkabukol. Dito banda. Kinabahan din ako nun. Kaya akala ko cyst na, cancer ba. Bako. Nilagyan ko lang din ng ganito. Nawala din. Kaya bumalik na ulit. Wala na. Dati kitang-kita yung dito eh. Yung bukol. Ayun, wala na siya. Ayun, wala na. Kaya masasabi kong effective to yung lana na gawa ng tatay ko. Kasi sa bagay, ang dami na kasi bumibili sa kanya eh. Kaya effective talaga. Yun lang, na-share ko lang. Sana mawala na din tong sakit sa likod ko. Kasi nalagyan ko na siya ng ganito. Gusto ko nga itong i-share kay Lola kasi nahiya ako. Baka ayaw niyang maniwala. So, hindi ko na lang niya. Kasi marami naman siyang gamot eh. Kaya hindi na lang.
nahiya akong mag-share sa kanya kasi